ang gagawin naman natin ngayon ay bibigyan kita ng 10 katanungan at sasagutin mo to or susulat mo sa papel. Tapos, pagkatapos mong isulat sa papel, pagkatapos lahat-lahat ng questions, pwede mo nang basahin to sa harap ng camera. So, ito ang iyong papel na pagsusulatan. So, number 1 question is, how did the 3 brothers manage to outsmart Death in the story? Pwede mong i-Tagalog. Wait lang. So, ang number 1 daw is, paano nagawang dayain ng 3 magkakapatid ang kamatayan sa kwento? Sabihin mo kung tapos ka na kapag. Okay ka na ba? Wait lang po. So, number 2 is, how did the eldest brother die after obtaining the elder wand? So, Tagalog. Ang question number 2 daw ay, paano namatay ang panganay na kapatid pagkatapos makuha ang elder wand? Okay na? Wait lang po. So, number 3. How did the second brother feel when he brought back his loved one with the resurrection stone? Ang number 3 daw is, ano ang naramdaman ng pangalawang kapatid nang ibalik niya ang kanyang minamahal gamit ang resurrection stone? Pwede mo nang sagutan ang pangatlong katanungan.
Number 4 na. Number 4 na. Apa. So, how did the youngest brother avoid death for so many years? Itagalog ko pa ba? Or hindi na? Tagalog mo na yan. Para mas malinaw. Paano naiwasan ng bunso ang kamatayan sa loob ng maraming taon? Paano daw naiwasan ng bunso ang kamatayan sa loob ng maraming taon? Okay ka na? Number 5. So, how is that portrayed in the tale of the three brothers? Ang Tagalog ng katanungan sa number 5 ay paano inilalarawan ang kamatayan sa ang kwento ng tatlong magkakapatid? Patulitin mo. Paano inilalarawan ang kamatayan sa ang kwento ng tatlong magkakapatid? Number 6. Wait lang. Take your time. Okay na? Number 6 na. So, how did the brothers cross the treacherous river in the first place? Tagalog. Paano inilalarawan ang number 5 pala yun. So, number 6 is, paano tumawid ang magkakapatid sa mapanganib na ilog sa simula pa lamang? Paano daw tumawid ang mga magkakapatid sa mapanganib na ilog noong simula pa lamang? Number 6. Okay na? Number 7 na. How does the tale explain the origin of the Deathly Hallows? Tagalog. Paano ipinapaliwanag ng kwento ang pinagmulan ng Deathly Hallows? Paano daw pinapaliwanag ng kwento ang pinagmulan ng Deathly Hallows?
deathly or ang kamatayan. Number 8. Number 8 na. How did the youngest brother eventually greet death? How did the youngest brother eventually greet death? Tagalog. So, paano sinalubong ng bunso ang kamatayan sa huli? Number 8 yun. Number 8. Number 9 na. How might the story be interpreted as an allegory about different approaches to dealing with mortality? Number 9. Tagalog. So, paano maaaring bigyang kahulugan ang kwento bilang isang alegorya tungkol sa iba't ibang paraan ng pagharap sa mortalidad? Paano daw maaaring bigyang kahulugan ang kwento? Kung hindi na kasya doon na sa likod. Parang pagod ka na. Number 10. How does the Elder One change hands throughout history? According to the story and subsequent events in the Harry Potter series. Tagalog. Paano nagpapalit-palit ng kamay ang Elder One sa buong kasaysayan? Ayon sa kwento at sa mga sumunod na pangyayari sa serye ng Harry Potter.
Okay na? So, pwede mo bang ibahagi ang kasagutan mo mula sa number 1 hanggang sa number 10? Babasan yung tanong natin. So, yung tanong is, how did the three brothers manage to outsmart death in the story? Paano nagawang dayain ng tatlong magkakapatid ang kamatayan sa kwento? Dinaya nila ang kamatayan sa pamamagitan ng paghingi ng mga bagay na tila na magbibigay sa kanila ng kapangyarihan sa kanya, bagamat ang kanilang mga pagpili ay humantong sa kanilang pagbagsak. Number 2. Paano namatay ang panganay na kapatid pagkatapos makuha ang Elder Wand? Pinatay siya habang natutulog ng isang tunay. Gustong magkaroon ng kapangyarihan ng wand. Number 3. Ano ang naramdaman ng pangalawang kapatid nang ibalik niya ang kanyang minamahal gamit ang Resurrection Stone? Nakaramdam siya ng matinding pighati at kawalan ng pag-asa dahil hindi siya tunay na buhay at nagdurusa. Number 4. Paano naiwasan ng bunso ang kamatayan sa loob ng maraming taon? Naiwasan niya ang kamatayan sa pamamagitan ng paggamit ng invisibility cloak upang magtago mula sa kanya. Number 5. Paano inilalarawan ng kamatayan sa ang kwento ng tatlong magkakapatid? Ang kamatayan ay inilalarawan bilang tuso, matalino at medyo mapanudyo. May kakayahang dayain ngunit sa huli ay hindi matatakasan. Number 6. Paano tumawid ang magkakapatid sa mapanganib na ilog sa simula pa lamang? Lumikha sila ng tulay gamit ang kanilang mga wand. 7 na. Paano ipinapaliwanag ng kwento ang pinagmulan ng Deathly Hallows? Pinapaliwanag ng kwento na nilikha ng kamatayan ang Hallows at ibinigay sa magkakapatid. 8. Paano sinalubong ng bunso ang kamatayan sa huli? Sinalubong niya ang kamatayan bilang isang matandang kaibigan na nabuhay ng masaya at masayang buhay. 9. Paano maaaring bigyang kahulugan ang kwento bilang isang alegorya tungkol sa iba't ibang paraan ng pagharap sa mortalidad? Maaari itong makita bilang isang alegorya para sa paghahanap ng kapangyarihang pagtatangkang takasan at sa huli ay pagtangkap sa kamatayan bilang isang likas na bahagi ng buhay. Number 10. Paano nagpapalit-palit ng kamay ang Elder Wand sa buong kasaysayan ayon sa kwento at sa mga sumunod na pangyayari sa serye ng Harry Potter? Nagpapalit-palit ito ng kamay sa pamamagitan ng pananakop, kadalasan sa pamamagitan ng pagkatalo sa dating may-ari ng isang duelo o sa pamamagitan ng pagdaig sa kanila. So, thank you sa pagbahagi or sa natutunan mo ngayong araw.